araw sa lahat. Ako po pala si Ginoong John Mac N. Nagonggong. Sinsa na po kasi hindi po ako masyadong okay ngayong araw at may nararamdaman po akong hindi maganda. Pero gagawin ko po ang lahat upang lubos na inyong matindihan ang ating tatalakayin ngayon. So, ngayong araw alamin po natin ang kahulugan ng ponolohiya, punto ng artikulasyon at paraan ng artikulasyon. So, ang ponolohiya ay pag-aaral ng mga tunog sa isang wika at kung paano ito ginagamit upang makabuo ng kahulugan. Sa mga salita, pinag-aralan nito ang unit ng mga tunog na tinatawag na fonema. So, dumako naman tayo sa punto ng artikulasyon. Alam nyo ba na may 5 katangian ng punto ng artikulasyon? Halina't ating alamin. So, una, ito ay ang panlabi, pangipin, panggilagid, pangalangala, at ang huli ay glutal. So, ang panlabi ay paraan ng pagbibigkas na kung saan dumidikit ang ibabang labi sa labi itaas. Kagaya na lamang ng letrang B, ba, ba. Letrang P, pa, pa, at letrang M, ma, ma. Nakikita nyo naman. So, dumako naman tayo sa kalawang punto ng artikulasyon. Ito ay ang pangipin. Nangangahulugan na ang dulo ng dila ay dumidikit sa loob ng mga ngipin itaas. Kaya na lamang ng letrang T, ta, ta. Letrang D, da, da. So, sa ikatlong punto ng artikulasyon naman, ito ay panggilagid. Ito naman ay nabibigkas sa paraan ng ibabaw ng dulong dila ay lumalapit o dumidikit sa punong gilagid. Kagaya na lamang ng letrang S, 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 letrang L, 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 at letrang R, R, R. Nakikita nyo naman. So, si kapat na punto ng artikulasyon naman na tinatawag na pangalangala. Dito naman, ang ibabaw ng dila ay ng punong dila ay dumidikit sa velum o malambot na bahagi ng ngalangala. Ang letrang nabibilang dito ay letrang K, ka, ka, at letrang G, ga, ga. So, nakita nyo naman. Sa panghuling punto ng artikulasyon naman ay tinatawag ng glutal. Dito naman, nabibigkas ito sa pamamagitan ng babagtingang pantinig ay nagdidikit o naglalapit sa inarang na presyon na palabas na hininga. Gaya na lamang ng letrang H. Ha. Ha. So, yun na po. Napapansin nyo naman na nakadepende po ang pagbigkas ng isang salita sa galaw ng ating dila at paglabas ng presyon ng hangin ng ating bibig. So, dumako naman tayo sa paraan ng artikulasyon. Alam niyo ba na may 6 na paraan ng artikulasyon? Halina't ating alamin. So, una, ito ang pasara, pailong, pasulot, pagilid, palatal, at malapatinig. Ay, no. Pakatal pala. Una, pasara. Nangangahulugan na ito ay paraan ng artikulasyon na kung saan ang daan ng hangin at harang at binibigkas ng walang tinig at may tinig. Kagaya na naman ng letrang B, pa, pa. Letrang B, ba, ba. Letrang T, ta, ta. Letrang D, da, da. Letrang K, ka, ka. At letrang G, ga, ga.
Pangalawang paraan ng artikulasyon naman ay pailong. Ito ay hangin na naharang dahil sa pahilom ng mga labi. Pagtukod ng dila sa taas ay mga ngipin o kaya dahil sa pagbaba ng velum. Dagdag kalaman, hindi po ito sa bibig lumalabas kundi sa ilong. Kagaya na lamang ng letrang M, letrang N, at letrang G. So, ang pangatlong paraan ng artikulasyon naman ay pasutsot. Ito ay hangin lumabas na nagdaraan sa malupot na pagitan ng dila at ngalangala o kaya ng mga mabagtigang pantimig. Ang letrang nabibilang dito ay letrang S, at letrang H. Nakikita niyo naman. So, pang-apat na paraan ng artikulasyon ay pagilid. Ito ay ang hangin lumalabas sa mga gilid ng dila sapagkat ang dulang dila ay nakadikit sa punto ng gilagid. Kagaya na lamang ng letrang L. So, dumako naman tayo sa panglimang paraan ng artikulasyon na tinatawag na pakatal. Ito ay ang hangin na ulit na hinarang at pinabayaang lumabas sa pamamagitan ng ilang beses na pagpalag ng dulo ng dila at nakaarkong dila. So, ang letrang na mabilang dito ay letrang R. So, pang-anim naman ay malapatinig. Ito ay pinakahuling paraan ng artikulasyon. Tinatawag ito na malapatinig. Ito ay kaiba sa mga katinig dahil dito nagkaroon ng galaw mula sa isang posisyon ng labi o dila patungo sa ibabang posisyon. Gaya na lamang ng letrang Y. At letrang W. So, yun lang po. Salamat.